preach. Amen. Salamat, Pastor. May buntag sa tanan. Salamat kay Pastor Cesar Kabungkal sa pag-imbita. Salamat sa Trinitas Baptist Church sa asikaso, paghatag og mga pagkaon. Nabusog po ko at lami kayo ang mga gulay o ginamos. Salamat kayo. Dugay na ko ka kuan ba. At salamat sa Ginoo nga gitagaan ta og grasya karong buntaga. So ang atong buhaton mga kaigsunan magtagalog ta kay ang kita tanan di man pwede og naiuban nakasabot, naiuban dili. So gusto nato nga lahat makaintindi. So sino hindi makaintindi ng Tagalog dito? Isa lang, si Pastor Dan lang. So I will endeavor to speak English because Brother Dan is American preacher. So praise God. So without much ado, ako po si Pastor Andy Miasco, pastor of Berean Baptist Church, Candaba, Pampanga. Ako po ay may isang asawa, of course, at 4 na anak. At biyaya ng Panginoon, kung madagdagan, siya nang bahala. At salamat sa Ginoo, salamat sa Panginoon na first time kong tumungtong sa lugar at pulpito dito, behind the pulpit of evangelist, pastor, missionary, all-in, Cesar Kabungkal. At lingkod sa Ginoo na. At salamat sa inyong tanan. Ako ay nagampo nga magamit sa Ginoo, no? Karong adlaw. Let's all stand and let's read the Bible in the Bible, 1 Corinthians chapter 12, verse number 27. Okay, so I am given only 1 hour. Somebody will go signal with his eyes and so that I could wrap up, no? So are you there in 1 Corinthians 12, verse number 27? Wala pa, hindi pa lahat nag-amen. Say amen if you're there. Okay, basahin natin. Very short verse lang po, mga kaibigan, mga kapatid sa Panginoon. Okay, let's read. Ready? Basa. Now, ye are the body of Christ and members in particular. Let's pray. Our dear Heavenly Father, we are thankful, Lord, na binigyan niyo po kami ng oras para kami magtipon-tipon, para ang salita nyo ay maipangaral even dito sa lugar ng Cagayan de Oro. Salamat sa pangunguna ng inyong lingkod na si Pastor Cesar Kabungkal. Salamat, Panginoon, sa bawat isa na naghanda para itong gawain na ito ay may daos successfully at salamat sa probisyon, pinansyal, lakas ng pangangatawan. Lord, pinapanalangin ko po na kayo nawa ang maangat at ang salita nyo ang maipangaral sa kalagitnaan ng bawat isa sa amin. At the end of the day, Lord, kayo po ang magtanggap ng kapurihan, pasasalamat dahil worthy po kayo nito. Salamat sa kaligtasan ng kaluluwa na natanggap namin galing sa inyo. At kayo nawa, Lord, ang mapasaya namin. In Jesus' name we pray. Amen. Kayo po yung magsiupo na. I was given a task to teach to you from God's Word, the King James Bible, the body of Christ. You know, in the Bible, mabaded, hindi natin maintindihan ang Biblia kung ano ang tupiko, kung ano ang mga pinapag-usapan, kung una sa lahat, kung hindi ka ligtas or hindi ka spiritual. What made you spiritual? I can give you an introduction in 1 Corinthians chapter 2. 1 Corinthians chapter 2, sabi ng Bible, the Bible says in 1 Corinthians chapter 2, verse number 10 hanggang 15. But God hath revealed them unto us by His Spirit. So, ang Diyos Espiritu ang magbibigay sa atin ng revelasyon. I am not capable of let you understand everything in the Bible because this Bible that I'm holding now is not mine. God owns it. This is not my authority. I am just a servant of the living God. So, the Bible tells us na ang Panginoon ay Trinity at ang Espiritu, the third person of the Trinity, is the one who is capable of giving us a revelation sa ating katotohanan ng ating pag-usapan. For the Spirit searcheth all things, yea, the deep things of God. So huwag kayong matakot sa salitang deep. Kasi kung verse 11, For what a man knoweth the things of a man, save the spirit of man, which is in him. So kilala mo ang isang tao, dahil of course, tao ka din. May espiritu ka. Even so, the things of God knoweth no man but the Spirit of God. But the problem,
Two kinds of people. Ang tao na walang espiritu sa Diyos, pero may espiritu ng tao, ang kilala niya ang tao lang. Pero kung ikaw mismo may espiritu ng Diyos, kaya mong arukin ang mga patungkol na mga bagay sa Diyos kasi patungkol lang ito sa Diyos. At ang magbigay sa iyo ng kakayanan ay ang espiritu ng Diyos. Verse number 12. Now we have received. So, anong natanggap natin? Not the spirit of the world, but the spirit which is of God, that we might know the things that are freely given to us of God. So, ang ibig sabihin pala, mga kapatid, bawat isa sa atin na makapakinig ng pangangaral na salita ng Panginoon, hindi ka makaintindi pag hindi mo natanggap ang Espiritu ng Diyos. When was the time you received the Spirit of God? Ephesians 1:13. Don't go there, I just quote it for you. In whom you also trusted. Saan ka nag-trust? Verse 12. To the praise of the glory of His grace, who first trusted in Christ. So very important yung verse 12 bago ka mag-jump sa verse 13. So saan at kanino ka nananalig? Of course, yung katiwala. No? O sa Bisaya, baka nang makatuod ka ba? No? Makatuo ka ba? Huwag magsumbagay ni Pacquiao. Narabay Pacquiao dire. Kinsay panalo? Di na kailangang i-memorize yan. Di ba? So, nga na ba? Kabalo mo kung kinsa inyong gipamanaligan. No? The one you trust is a trusted person because he is a God and the second person of a Godhead, the Son of God. Jesus Christ is His name. And the Bible says, in whom you also trusted. After that, kailan kayo nag-trust? Nung kayo pagkatapos, you heard the word of truth. Nakadungog ka mo sa mayong balita. Ang samang mayong balita? The gospel of your salvation. Ang maayong balita sa imong kaluwasan. Ano yung maayong balita sa kaluwasan karong panahon? Romans 1:16, I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth. So mao na yung maayong balita para ikaw maluwas. Ang ebanghelyo, maayong balita patungkol sa anak sa Ginoo. Nagikan siya sa langit, niyari sa yuta, para ikaw ug ako maluwas, namatay siya sa krus. It made a difference, sabi ng kanta kanina. And that will result to a rejoicing heart. Rejoice in the Lord. So sabi ng Ephesians 1:13, after that you heard the word of truth. So ang ibig sabihin pala, somebody brought a message for you to be heard. Kaya very important ang isang preacher to say it loud and clear so that people may know to whom you speak. Or dapat malaman nila kung kinsa ang imong gistoryahan. Wala nailain pa. Makalimtan man nila ang gawali, pero wag sana malimtan ang giwali nila. Mao ng Ginoong Kristo. Amen? So, after that, you heard the word of truth. Sino yung nag-preach? Of course, yung preacher. Then, somebody heard it. When somebody heard it, then, ano ang invitation? An invitation ng preacher, trust in the Lord. Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. And after that, you heard the word of truth, you trusted in the heart. Then after that, you were sealed with the Holy Spirit of promise. So that's the time we say in 1 Corinthians chapter 2, back to that verse, what the time, the moment, the quick transaction, oh, the attraction so quickly was made. After you believed, no? Heaven came down and glory filled your soul. Then you received, back to 1 Corinthians chapter 2, verse 12, now you have received not the spirit of the world, but the Spirit which is of God. Ano ang capability ng Espiritu na nanahan sa iyo? Hindi lang ikaw niligtas para ikaw ipupunta ng langit. Very shallow appreciation, kung ganun lang. Gusto ka maluwas para ayaw mo maimpyerno. Very shallow appreciation. There is the deep things of God na gusto sa Ginoo nga pag ikaw maluwas, gamiton pa kaniya. Para ang tao musabuag sa daghan pang panon. Mo timong giingon, pastor. There are many people around the globe don't know the Lord. That's why you need to appreciate what God has things given you, freely given. At sino ang capable for you to know the Holy Spirit live in you. Then appreciate Him. Don't grieve the Spirit of God. Know Him more and more. At sabi ng Espiritu ng Diyos, I am capable of teaching you the deep things of God. Verse 13,
Follow with your eyes, 1 Corinthians 2 verse 13, which things also we speak. Now I'm speaking in front of you, not the things, not my things, hindi sa aking mga butang, kundi mga butang, dili sa kalibutan pod, dili pinaagi sa mga kaalam sa sanlibutan, not the words which man's wisdom teacheth, by which, ano ang basihanan at ano ang basis, bakit tayo nagtipon-tipon dito? There is the great teacher who ever lived, and that's the Holy Ghost. The great teacher. Wala pong makaitapat, unparalleled. Hindi po siya mamatch. He is higher than the highest, greater than the great. And His height exceeds the heaven. His weight outweighs the world. And it is the Holy Ghost. The Holy Ghost is the great teacher. And His way of teaching is comparing Scripture, comparing spiritual with spiritual. Kaya we will follow the teacher. Because anyone who will not follow the teacher, you will have that wrong information. Because kung hindi ka makinig, mga kapatid, kahit karon mo, naamoy trabaho, daghan mo ka ng, kumbaga, blessing, materially, nga naman, nituo mo sa inyong teacher na, anak, ay class, 1 plus 1 equals, ingon ang mga bata, 2 ma'am! Nabago ba karon? Nabago ba, pastor? Ang 1 plus 1 equals 2? Wala! Ang pasabot niya na simple arithmetic, hindi nabago. Kasi kung nabago ba, ay di yun mo kapasok og trabaho. Di mo ka-drive, dili mo mahimong pastor, kay ingana man mo. Oh, sabi sa simple arithmetic is just like the Spirit of God giving us the wisdom, a very simple wisdom that the Holy Ghost, para mayano nimong masabtan, gusto ng Holy Ghost na masabtan nimo. Verse number 14. Baybayan ninyo sa inyong mga mata. I'll read. But the natural man receiveth not the things of the Spirit of God. So kung ikaw ay natural man, hindi mo maintindihan ang topic ko na body of Christ. Unang-una, baka ikaw hindi ligtas, hindi ka pa parte sa body ni Kristo. O, kaya, ang natural man, hindi niya madawat kasi wala siya Espiritu sa Diyos. Paano magkaroon ng Espiritu sa Diyos? Believe on the Lord Jesus Christ. After that, you heard the word of truth, the gospel of the Son of God, you will sealed with the Spirit of God. Then after nung ma-sealed ka na, ma-indwelt ka na, you are not now, hindi ka na natural, kundi ang tawag sa iyo ay spiritual. Kaya ang mga natural, dili gyud mo dawat sa mga butang sa Ginoo. Kay espiritu man ang nagmugna nini. Kaya ang ila kabuang rana kanang inyong pagtapok-tapok diha, kasigaw-sigaw ra mo, gadiskas-diskas. Walay kabuluhan na, mangita ra kog kwarta. Mas importante sa ako ang kwarta. Oh, mga kapatid, ang tao nga di luwas ayon na gyud napugsa. Nga naman, di gyud naganahan sa Ginoo. That's right. They could not understand because that is the natural will receive not the things of the Spirit of God. Bakit? Unsa man day ang natural man, dili sila mo dawat kay ano? They are foolishness unto him. Notice the word. I'll read it slowly. Neither can he. Sino yung he? Yun yung natural man. He know them. So ano yung them? Hindi niya kayang arukin ang mga patungkol sa Ginoo. Kama. Gibaybay niyo sa inyong mga Biblia. Because, ito yung reason. They, sino yung they? Yung they, yun yung mga things of the Spirit of God. Ang mga butang patungkol sa Ginoo ay kinahanglan yun na i-discern spiritually. No? Baka nalibog mo na. Kaya ubang mga tao, ang ingon nga ang spiritually discern ay mga di luwas. Mali po. The Bible will tell you by grammar na ang they nga tinutukoy yung mga butang patungkol sa Diyos ay kaya mo lang arukin sa pamamagitan ng spiritual na pag-arok. Hindi mo marok, hindi mo makuha kung wala kang espiritu. Kaya ang key verse is verse 15. Verse 15. All, sabi ng Bible, but that he, that is spiritual, judgeth all things. Ang pasabot ini, kung pupunta ka sa diksyonaryo, ang meaning ng judge is discern. Kinsa sa inyo, nga ninang buntag, nga ni anhi mo dire, nga ni suot, unsa may ako suoton karon pula, puti, blue, unsa man niya, naglibog ko, Lord, tabangi ko ni Lord, mag-discern ko sa akong kulay sa akong suot ron. Sino sa inyo kaya na? Wala na!
Di na kinahanglan. Nga naman, maka-discern ka, giandan man nimo. Bahalag, bisag asa na, basta dili kayo baho. Naplansya, maayos, bisag unsa. That is natural discernment sa imuhang physical way. Pero ang Biblia, dili mo kayang ma-discern kung wala kang espiritu. Kaya mong ma-discern ang tanan. A spiritual man can discern all things. Ano yung all things na yun? Yun yung things of the Spirit of God. Yun yung body of Christ na pag-usapan din natin. One of the things of the Spirit of God. One of the things na dapat niyong arukin. Kung ikaw luwas, kung di pa ka luwas, saligi ang Ginoo para maarok mo ang topic na akong i-discuss. Sabi ng Bible, kung ikaw is spiritual, you could discern, you could judge all things, but ye yourself is judge of no man. So, ibut pasabot niya na. Ang but pasabot niya na, ang mga tao nga tumitingin nimo, labi na, dili sila luwas, di sila kasabot nimo. Nganong nianhim ang kadiri? Nganong naminaw mga kaspulong sa Ginoo, they cannot discern you, yet judge of no man. Ganun man, ang ilaha kay espiritu raman nila. Isa raman, ikaw duha man espiritu nimo, espiritu sa tao, espiritu sa Ginoo. Kaya kilala mo sarili mo, kilala mo sila, pero ikaw, hindi nila kilala ikaw. Nga naman, bago naman kang kinilalang, if any man be in Christ, is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. So mga kapatid, intro lang po yun, pawas kulba ba? No? Para ikaw ug ako, masayod nga di ka pwede nga mo arok ani nga mga butang, kung di ka luwas. Kay himuon ranimo ni nga pangyaw-yaw, sa man ang ibang pangbuhat diha. Da sige naman sila discuss ng mga cultic. No, hindi na cultic. That's the word of God tells us. Kaya kayo mong maarok ang mga bagay na ito kung meron kang espiritu ng Diyos. Are you indwelt by the Spirit of God? Kanusa? Or when? When was the time nga na ang espiritu sa Ginoo napunta nimo? The moment that you believe the gospel. The gospel of the Son of God. Na indwelt ka. Ngayon, ang gusto ng banal na espiritu na arukin mo itong 1 Corinthians 12 verse 13. Okay? 1 Corinthians 12 verse 13. Then after that, bibigyan ko kayo ng mga statement. Sabi ng Bible, for by one Spirit are we all baptized into one body, whether we be Jews or Gentiles, whether we be bond or free, and have been all made to drink into one Spirit. Kaya very important po ang two indwelling. Dalawang pagtahan. Ikaw nga naluwas, ang banal na Espiritu gipadala sa imuha, hindi ni mo gipangayo, come Holy Spirit, I need you. There's a spirit in my body. Gano'n, keeping me alive. Di ganon. Wala na kinahanglan imong hangyon. Kay the moment that you trust Christ, napunta na sa imo. God will send the Spirit of His Son into your hearts, crying, Abba, Father. Tinuod ba na? Ay. Tuhubi na yun, kaya tinuod yun na. Kay mao man giingon sa pulong sa Ginoo. The moment that the Holy Spirit came into you, your body became the temple of the Holy Ghost. Okay? At makaintindi na ka kay mao na may teacher nga nakatira sa imuha. Karon, ikaw karon gihatag ka og higayon nga ilagay pud diha sa iyang lawas. Sa iyang anak nga Ginoong Kristo. So, unang pagtahan ang Ginoo nasa imuha. Indwelling tawag doon, indwelling spirit. Pangalawa, ikaw mismo, nilagay ka ni Kristo, 1 Corinthians 12. Ang Espiritong Banal, nilagay ka niya sa katawan niya. So, anong nangyari sa'yo? You are now part of the body of Christ. Okay? So, kaya yun yung topic ko. Kaya dapat makuha natin kung ano bang ibig sabihin ang body of Christ, Pastor. Maunay gingon sa Biblia, sa 1 Corinthians 12, na nilagay ka niya sa isang katawan. Kinsa may Hudyo dire? Wala. Si Jew lang, si Jew first, si Pastor Jew. No? Kahit kinsa man ikaw, Hudyo ka man o Hintil, kung ikaw naniwala sa gospel nga gipangaral ni Apostol Pablo, ilagay ka niya dito. Ipasailalom ka sa gitinatawag na katawan ng Panginoong Kristo. And that is a secure place. At nung time na ang Espiritu nananahan sa iyo, you are also secured. May nagbabantay sa iyo doon. Walay makaagaw sa iyo. Gikan sa diablo o gikan sa Ginoo, kisa diablo pa, kiso impyerno pa, kiso kasalanan pa, walay makaagaw sa mo. Silyado ka na sa banal na Espiritu. At para ikaw, grabe ang appreciation mo, nilagay pa dyan ka sa secure place. Yun yung katawan ni Kristo. Ngayon, atong discuss, kanus amin nagsugod, Pastor, kaning katawan ni Kristo.
O ato ng tanahon, naaman na atong operator dire. Hinaot nga magpa-lead siya sa Holy Ghost pod. Sige, pindutan lang bro. Ayan, body of Christ, binasa natin kanina, maliit lang yung verse, pero mao na yung intro na to. Now, so that's the placement. Karon nga panahon, asa nga libro, Korinto, sinong nagsulat? Si Pablo. Kinsa si Pablo, gipadala sa Ginoo para sa mga hintil nga magpasayod sa atua, magpahayag sa atua, nga naay katawan ni Kristo. At kita ang gitukoy. Kinsa man to, mga Hudyo, mga hintil, nilagay ng Espiritu sa verse 13, doon sa iyang katawan. So that's the Spirit's baptism. Inilublob ka, dili tanang baptism sa Bible, tubig. Kundi na ay Spirit's baptism. 1 Corinthians 12:13. Ang naging resulta, nilagay ka na, now you are the body of Christ. Then members in particular. Ganun, nagsugod pastor. Nagsugod na wala pa ang langit at yuta. So unang punto, number 1 is C para sa memorization sake, conception. Unsa may wala conception? Of course, pangalan pa lang, conception, di ba? Pag kayo mabuntis ang babae, ay nagkunsad, no? Sa Bisaya, nagconceive. So ang pasabot ni Ana, itong kaalaman na ito, wala pang langit at lupa na nasa mind sa Ginoo. Tinuod ba na, pastor? Tinuod, kaya naman sa Biblia, Ephesians 3, verse 19. I-click mo nga yung hyperlink, bro. Verse 8, wag mo na, bro. Or excited kayo ba? No? Ephesians 3, verse 9 mo na. No? I-click mo na yung hyperlink, yung naka-verse. Kasi mag-lead yan sa verse, no? Para makita. I-click mo lang. Click mo lang. No? Hindi kaya dito sa clicker eh. I-click mo lang yung verse na yan. No? Kay gikan na sa laing nasod, mudong dire. Ayan, idong na. Sabi ng Biblia, Ephesians chapter 3, verse number 9, and to make all men see what is the fellowship of the mystery. So kani palang lawas ni Kristo sa programa sa Ginoo, mystery ni siya, dili prophecy. Ang pasabot ng mystery, of course, no-brainer na yan. Di na kailangan ispilingin yun. Sikreto. Walay nakakaalam, bisag tao. Kasi ingon ng Biblia, which from the beginning of the world, o saan ba nagsimula ang mundo? Naang tao. So time nga naang tao, ang world, system nga kung saan si Adan, from the beginning of the world, hath been hidden God, tinago sa Ginoo, wala din niya gisulti ni Adan. At kini plano sa Ginoo, kay gimugna kinig sa Ginoong Jesucristo. Verse number 10. Verse number 10. Sabi ng Biblia, ang intention ano sa may intention nganong gipakita sa Ginoo ning katotohanan about sa body of Christ. Ang intention is now unto the principality and powers in the heavenly places might be known by the church the manifold wisdom of God. So ang bot po sa channel pala tayo. Kung di ta kabalo o hindi natin alam kung saan ito inilagay ng Diyos, mahirapan tayo mamuhay mamaya sa application natin. We are not, magiging malihis or hindi sa hulog, sa engineering pa, wala sa hulog ang building ng ating buhay. Kaya we need to know what is the intention of God. Kung sa may intention ni mong anak dire, may intention ng Diyos. Let me tell you, the intention of God, He wants us to know is. Amen? And these things ay naitago kaniadto pa. Number next, ang verse natin is Colossians 1:26 and 27. Pindutin mo lang, Brad. Sabi ng Biblia, Colossians 1:26, even the mystery which had been hid from ages and from generation, but now is made manifest to His saints. Nga naman, nga gisulti niya, nga i-priority sa Ginoo ang mga santo nga dapat makabalo ni ini nga katotohanan sa katawan ni Kristo. Nga naman, sultiin ang mga di luwas. Unya patungkol sa katawan ni Kristo, mayong ka, unsa man na imong doktrina, oy? Disama nagikan sa impyerno. Nga naman, di pa manaluwas. Pero ang priority pala, kita, nga mga luwas. We are the one who God prioritizing us na malaman natin ito. Hindi dapat manglupay-pay. Ano, church na naman? Ginugong. Si Pastor Cesar, sige, remind na malit ako. Nga naman, naay gi-priority ang Ginoo. Nga mahibawaan nato tanan. Mao na yung mga katotohanan. Hindi nga manifest to the sinners eh. Manifest to His saints. Kamo po ba'y santo na? Dili tungod kay maayong tao mo. Somebody cleanse you. Because the word saint is a clean person. Sanctus, set apart, made holy. Bakit? May holy God living in you.
The one made you holy is God Himself. The one made you saint is God Himself. That is, His blood cleanse you in the name of His Son, Jesus Christ, sanctified by the Holy Ghost. So, ano ang kahulugan ng conception mo, Ted? Gikunsad sa Bisaya, ang but pasabot ini, giplano, nya wala joy nahibaw, ang diablo, wa kahibaw, ang anghel, wa kahibaw, ang kinsang mga creature, wa kahibaw, ang nakahibaw lang, tulo ka persona, ang Diyos Amahan, Diyos Anak, o Diyos Espiritu. At nagsabi sa isang poem, the Father planned it, the angel inquire about it, pero hiwa itubag si Ginoo. And Jesus Christ brought it, then His blood bought it. Then the Holy Spirit wrote it, the Holy Spirit moved the holy man of God, at nailagay sa mga papel ito, na i-preserve ang words. Then the preacher preached it, and anyone that heard it and believed the gospel, he say, I've got it. Then I'm now part of His body. At konsepto ito, wala pa ang langit at lupa. Kailan ito nagkaroon ng creation, no? Na nasimula na talaga doon sa cross. No? That is the creation number 2. Yung, tapos na yan, Brad. To whom God, no? Okay. Yan, number 2 points, kasi kumidlat na aking, may signal kasi ako, no? Midlat na, no? Kaya mahaba ang dulo sa application, no? Kasi ang importante mo, hindi yung head knowledge, yung heart mo. Amen? Unsaon man lang kabalo mong mag-timeline, pero ang inyong kinabuhi, sigig yaw-yaw. Di gyud supportive sa pamilya, sa inyong papa, sa inyong mama, sa inyong pastor. Walay silbi ng tanan. Amen? Knowledge is puff it up, but charity edify it. Creation, the body of Christ was created, Ephesians 1:19-23. Pakilik nga, bro. Sabi ng Biblia, and what is the exceeding greatness of His power to usward who believe, according to the working of His mighty power, which He wrought in Christ, when He raised Him from the dead, and set Him at His own right hand in the heavenly places. At nilagay siya, sino yung He yun? God the Father. At nilagay siya, wait na muna, sa kaluklukan ng kanang trono ng kanyang kataas-taasang langit. At sabi niya, anak, bibigyan kita ng authority, a sole authority. So, i-picture na natin, God the Father is a government agency. And God the Son is the one who has given that certificate ng DTI. The sole authority, a sole proprietor. At sabi niya, bibigyan kita ng power, anak. At ang power mo, very high. Kasi lahat under sa imuha. Everything that is below you is under you. And I will put under everything you. Under your feet. Ano yon? Sino sila? At ang iyong posisyon, anak, ay head over all things to the church. Sino yung church? Verse 23, which is your body, the fullness of Him that filleth all in all. So, ang ibig sabihin pala, mga kapatid, ang unang mugna created is the time that Jesus Christ died at the cross, buried, then at tataasan dito sa langit, gitagaan sa posisyon na maging ulo. So, doon nag-start yung body. Nga naman, na may ulo. Ang but pasabot, siya pa ang ulo, siya pa ang empleyado, siya pa ang unang membro. I'm just make an analogy kasi yung sole proprietor, siya pang tag-iya, siya pang engineer, siya pa ang may-ari, siya pa treasurer, siya janitor, siya lahat. Siya lahat. Means, all power is given unto Him. In heaven and in earth, kasi lahat na yun, nasa power niya yun. Under His feet. Kaya siya na ngayon ang posisyon. Kaya doon nagsimula, nung time na binigyan siya ng Diyos Ama, anak, ikaw na ngayon ay ulo sa iyong lawas. Kinsa na nga lawas? Lawas ni Kristo, dili na lawas nato. Lawas niya na, siya ang unang membro, of course, kasi siya ang ulo eh. Kaya makita natin, ang kaniyang gagawin para tayo maging members, of course, Acts 20 verse 28. There's always a cleansing bago ka mapasok doon, kung member man. The time that He died, yun po, He purchased. Para mapasakan niya ang posisyon na head siya sa body, dapat mamatay siya. Yun yung blood, purchased with His own blood. So yung purchasing, mapasaangkin niya ang posisyon kung mamatay siya. Hindi pwede siya mahitawag na ulo kung hindi siya mamamatay. So there must be a death. There must be a complete work para siya mapunta doon sa kataas-taasan. Next verse, mo, Dad.
is Ephesians 2:15. Ephesians 2:15. Anong sabi ng Ephesians 2:15? Christ abolished in His flesh. Ano yung i-abolish niya? Even the law of commandments contained in ordinances for to make in Himself of, hindi Acer of what? Twain humans, so making peace. Ang ibig bot pasabot, nung siya namatay na lubong na banhaw, wala na ipakipag-away ang Hudyo Hintil sa iyang lawas. One twain human, there is peace in that body. So, paano nangyari nagkaroon body? Kasi He abolished. Namatay siya. So, there must be result nung siya ay namatay. That's the creation of the body. Pero, wala idea. Conceive dito sa langit at lupa. Wala pa ang langit pa at lupa pala. Wala pa ang heaven and earth. Na-conceive na sa mind sa Ginoo. Gireveal ito sa ato karon. At kailan na simula? Sa cross. At the cross, a great ship was made. Then last verse, Ephesians 5:23 and 25. Hindi mapasa kanya yung posisyon na ulo kung hindi siya mamamatay. At ano ang kanyang gagawin? He will give Himself for it. Sabi ng Bible, husband is the head of the wife, even as Christ is the head of the church. Sino yung church? The body. And He is the Savior of the body. Paano siya naging Savior of the body? Verse 26. Husbands, love your wives, even as Christ also loved the church and gave Himself for it. So there must be the complete work of Christ. He gave Himself. He died, and the cross made a difference. Yun ang kanta kanina. Bakit? Nagkaroon ng creation ng katawan. There is an institution, an entity, na dati ang wala pa si Kristo namatay. There are two kinds of people, the Jewish people and the Gentile nation. At under po ang Gentile nation, of course, kasi the plan of God ay ang people of God, the Israel, sila yung gamitin na magsangyaw doon sa mga tao patungkol sa Ginoo nila. But the problem is, wala natuman ang kaharian. Reject nila ang hari nila, kaya nangyari, the cross was made, at nangyari, yung cross na yan, it's the emblem na may na-reject na Messiah, tapos nung postpone na ang kaharian, kasi wala pong plano na maipatuloy dahil wala nila gidawat ang hari. So that's the time nag-ushered in yung katawan kasi meron palang authority given to the Son to be the head over His body, the church. Kaya paano natin nalaman yan, Pastor? At paano nagkaroon ng laman yan? There is the feeling. Sino yung unang membro? Of course, yung ulo. Sino yung ulo? Of course, si Kristo. Wala pa. Pero palo na, ilalagay na sa trabaho. Sinong magtrabaho na maglagay ng laman? Of course, ang banal na Espiritu. So, lalagyan niya ng laman, Ma'am. The next, number 3 is, yung lagyan niya ng contents or filling up, just like a book, the table of contents. Nagsimula na magsulat. Ibig sabihin ba, nung time na magsulat siya contents, doon nagsimula ang katawan or ang libro? Of course not. Di ba? Hindi. Ang sabihin doon, laman lang yun. Of course, wala pa gali. Nagsimula pa lang, nagsulat. Ito, magsimula na siya maglagoy ng filling up of the body. 1 Corinthians 12:13, binasa na natin kanina. Acts 2:47. Acts 2:47, binasa na natin kanina yan. Acts 2:47. Pakiclick bro. Sabi ng Bible, for by one Spirit are we all baptized. Sorry po, tao lang ako. Kamali lang. No? At 1 Corinthians 2 yan, 12:13. So, ang bawat isa sa atin, nilublob tayo, Hudyo ka man hintil, ipinasa ilalim ka sa katawan ni Kristo. Kasi ang katawan ni Kristo ay organism. Siya mismo buhay nga ulo, kita mismo buhay din. Kahit luwas man ta. Luwas mo? Kung banay banal na espiritu, so buhay po mo. Nilagay mo sa katawan niya nga buhay. Kung ikaw man ay bond or free, whatever status of your life, male or female, lahat ito ay naka-access sa katawan ni Kristo. Next verse, Brad. Okay. Romans 16 verse 7. Nganong nakapamatuod nga dili ta mid-acts. Kay daghan man naghingihong unsa man na sila gawali nga ang body of Christ ga start sa cross, dili man natin tinuod. It's not true. Bakit? Kung wala si Paul, paano ninyo hibawan? How could you know if there is no somebody who tell us? Kung wala si Paul, walang body of Christ. Yun ang sabi ng mid-acts. That's a lie. That's a big, big lie. Because sabi ng Biblia,
Romans 16 verse 7, kailan nag-start ang body of Christ? Si Paul mismo nag-testimony, salute Andronicus and Junia, kinsman and my fellow prisoner, who are of note among the apostles. Sino ba yung mga apostles na plural? Pedro at the rest of the apostle. So, grabe good siya ka-note. Kuan ba, kilala kayo siya. O sa term pa, bigatin or kanunay tingali magtulong. So, ang mga tao palang kanunay makita sa pastor, may note siya. Ay, gusto ko yung tao na yun. No? Na hindi lang pumunta sa church kay dahil may Thanksgiving. Nagwalis-walis. Uy, milagro. Nagwalis-walis kasi kan Thanksgiving or conference. Ayaw in town mo diri sa church kay may conference lang. No? Dapat kada adlaw si pastor handa mo walin ninyo 7 ka oras pastor no? 7. So kung kamo pa si sino yung tao na yon? Si Andronicus o Junia, sila yung mga tao na masigasig pastor. Sila pala yung luwas. Nilagay sila kay Kristo, wala pa masave si Apostol Pablo. A very striking verse that will tell you that mid-acts is a lie. Because the body of Christ ay meron ng member, wala pa si Pablo. Si Pablo mismo ay isa sa mga nilagay ng Ginoo, nilagay ng Panginoon, at meron ding mga tao na member na doon. Bakit? Sino ba ang maglagay sa katawan ni Kristo? Dili yung mensahe, Espiritu ng Diyos. Espiritu ng Diyos. Kaya tingnan nyo sa Acts chapter 5 verse 14. Ang word na paglagay, yung word na added. Sabi ng Bible, unbelievers. Ang tanong, kung sa may ilang gospel na ilang gituhuan, wag na kay mangutana, kay di na to topic ron. Di man ko gospel nga topic. Ang topic na to, ang body of Christ. So, kinsa man ang naa sa Acts chapter 2, kana, 5 naman na. Kinsa may naa sa Acts chapter 2, of course, ang banal na Espiritu. Unsa mga na chapter na? 5. So, naa ba ang banal na Espiritu ng chapter 5? Of course, chapter 5 na eh. Arithmetic lang. Ang ibig sabihin doon, naanay gitrabaho ang banal na Espiritu na maglagay siya sa mga membro doon sa katawan ni Kristo. Saan ilagay? Doon sa Panginoon. The people who believe the message, ang Espiritong banal, they will added to the Lord. Babae or lalaki. Walay gitna dito. Amen? Kinsay alanganin dire. Maluoy mo sa inyong kagalingon. Magsalamin pod mo. No? Duhara ang gender, lalaki at babae. Amen? Walay gitna. So ang ibig sabihin pala, ang banal na Espiritu ang maglagay doon sa katawan niya. Added to the Lord. Acts 11 verse 24. Dagdagan pa natin. Acts 11 verse 24. For he was a good man and full of the Holy Ghost and of faith, and much people was added unto the Lord. So ang ibig sabihin pala, kung si engineer ay sole proprietor, ikaw ang tag-iya, ikaw ang nagmugna, ikaw tanan, kinsay gahatag nimo authority ang gobyerno, kinsay unang membro sa imong panon, katong imong gidawat. Gidawat nimo, musud ka sa akong kumpanya, company of, sa impangan. So, may requirement. So, may requirement. Maupod ang katawan ni Kristo. Ang requirement, by believing. Sa panahon na ito karon, wala na may transition. Pero ang trabaho jud nga maglagay sa kalawas niya ang banal na Espiritu. Kaya ilagay niya sa, kinsay maglagay? Holy Ghost. Saan niya ilagay? Gadto sa Ginoo. Anak sa Ginoo. Next verse pa. 1 Corinthians, Acts 11:24. Mauna no. 1 Corinthians 12:14 bro. 1 Corinthians 12. Sabi ng Bible, kinsa na may gilagay niya nga mga membro? Very simple answer. Member ang pangutanan nimo, yan yun. And God set some in the church. Ano yung church na tinutukoy dyan? Body. Sino ang nandoon? First. Grabe. Ang Ginoo imong pangutanon. God is a God of order. Ayaw niya malibog ka. He doesn't want you to be confused. Sinong unang members? He first, the apostles. Next, prophets. May prophets pala sa Pastor? New Testament. Bakit? Ayaw mo? No? Kasi ang prophets, ang meaning doon, foreseeing. Na nagpo-foretell lang sila sa anong mangyari sa future. No? So kahit hindi kayo propeta minsan, nagpo-foresee kayo. No? Nagsasabi kayo ng what is ahead. Pero ito, wala pang Bible na human. 66 books was not yet canonized. So there are apostles telling what is ahead. So the New Testament prophets. Then, thirdly, teachers. After that, miracles, then gifts of healings, health, government, diversities of tongues.
Bakit may mga tongues dyan, mga whatever gifts ng mga pagkuhan sa mga healing? Bakit? Because the Jew require a sign. Ang Acts period is a book of transition. Ang sila ng mga apostles nag-reach out sa mga Hudyo. Ang mga Hudyo magsasabi, show me what you've got. Mutuo ko nimo kung magpaapoy-apoy ka dyan. Babangunin mo yung kimpang. Palakwonin mo ang hindi kalakaw. Makakwarta ang walay kwarta. Nabay nga to? So tanang milagro gawin nila. Tanang mga hukus-pukus para mapabilib nila ang Hudyo. That's why there is a tongues, there is a miracles, no? And that's the childhood of the body. Meron pang mga ganong dealing, no? So, multi-membership, no? Dito sa during Acts period hanggang sa 2024, wala nang mga ingana nga tongues. Wala na yung mga healings. Bakit? It was done when the time that Apostle Paul reached out sa mga Hudyo sa Rome at sabi niya, okay, dahil hindi nyo tanggapin ang mensahe ko patungkol sa bayan ng Israel, then I will turn to the Gentiles. Then they will hear it. Kaya from that on forward, wala na siyang dealing sa Hudyo. Wala na ding tongues, miracles, or healings. Wala nang signs, wonders, and miracles. Kaya tuloy-tuloy na siya na mangaral sa body of Christ. No? So that's first. Kailan ito namugna nga ang body of Christ na ay tinuod ng yung mensahe? Wala pang langit at lupa. Even the mystery of the body, wala pang langit at lupa, nasa mind ng Ginoo. Tapos, gi-create ito sa cross, the death, burial, and resurrection. At nagkaroon ng filling up doon sa Holy Spirit buwa. Kinsa may gasulti yan eh? Who tell these things na naging nangyari ito na alam natin? The one who is a communicator is Apostle Paul. Communicator is the one, number 4. Communicator. Saan ang communicator natin? Ayun, communicator natin is si revelator, is Apostle Paul. The Holy Spirit is the revelator. Ginamit lang si Apostle Paul. Ephesians 3, in verse number 1, I, Paul, the prisoner of Jesus Christ, for you Gentiles, if you have heard of the dispensation of the grace of God, for me to you ward, how that by revelation, verse 3, He made unto me the mystery, as I wrote afore in few words. So, sino ang nagbigay sa mensahe para kita makabalo? Para dilit na maging ignorante? I, Paul, the prisoner for you, Gentiles. How that by revelation He made known unto me the mystery, which I wrote afore in few words. Bakit few words? Baka malibog mo, unsay few words? Ang few words kasi, yun yung mga time na mga books na iyang gisulti dito sa mga libro sa panahon na siya ay nag-journey pa sa Acts period. There's a book, Galatians. There's a book, Corinthians. There's a book, Thessalonians. There's a book, yun yung mga books na yun. Ang tawag doon, libro nga sinulat ni Pablo during sa Acts period niya. Ang tawag doon, Acts Epistle. Yun yung few words of the mystery. Then, pagdating na siya, gidawat sa mga Hudyo, sa Roma, then he was in prison at Rome, at nung na-prison na siya, anong gibuhat niya? Gasulat siya. Unsa may gisulat niya, Pastor Cesar? Sa time na siya gikulong, gisulat niya ang Episo, Colosas, Pilipos, Timoteos, Tito, Pilimon. Mao na gitawag og adulthood of the body. Kasi wala na topic ana nga tongues, wala na topic na away-away ana, wala na topic. Everything is about the mystery, the full revelation, not the few words, but full words. Full na talaga. Yung puno na ba? Puno na sa tanang information. Kaya the one who revealed to us is the assigned person. His name is Paul. In 1 Timothy 1:11, anong gisulti niya? Basahin natin lahat para ma-exercise ang atong baba. Basahin natin lahat. Ready, go! According to the glorious of the gospel of the blessed God, which was committed to my trust. Amen. Sino ang gisaligan na maghatag og mensahe para sa isangyaw tibok kalibutan? Apostle Paul. Yun. May signal na si Apostle Paul. So si Apostle Paul. At makita natin, Colossians 1:25. Colossians 1:25. Sabi ng Biblia, basahin natin lahat. Ready, go! Whereof I am made a minister according to the dispensation of God, which is given to me for you to fulfill the word of God. Direct talaga ulit. Ang common denominator sa mga kulto is, una, walay kaon. Salamat, Pastor, sa ipakaon minimo. Walay tulog.
magdamgo, mayo nga ako, nagpakita ang anghel na ako. Unya, grabe, niingon siya na ako, ikaw karon ang anak sa Ginoo. Nga, sunod mga pila ka tuig, ikulong pug ka. So, abot pasabot mga kaigsulan, nga si Pablo lang ang gitagaan og tas. It is an evidence, mga kapatid, na siya mismo ay nagtestimony. I spake the truth in Christ. I lie not. I am the teacher of the Gentiles with faith and verity. I am ordained a preacher. I am ordained an apostle. I speak the truth in Christ and I lie not. At sabi pa nga niya sa kanyang testimony sa Galatians chapter 1. Anong testimony niya sa Galatians chapter 1? Sabi niya, ang mensahe niya, ako nga apostol, Paul, an apostle of Jesus Christ, no? Not of men, hindi ako apostol sa tao, neither by man, dili pud gikan sa tao, but by Jesus Christ, gikan ko kay Ginoong Kristo. And God the Father, who raised Him from the dead. Yun po ang pag-apostol niya. Karon naman, ang iya namang mensahe, what is His certificate so we could believe Him? Ano ang certification niya na paniwalaan natin si Pablo? Verse 11 of Galatians 1, but I certify you, brethren, that the gospel which was preached of me is not of men. Hindi galing kay Pedro, kung akong isulti. Dili kay galing kay Juan. Dili kay Poncio Pilato. Verse number 12, for I neither receive it of men, neither was I taught it. Wala kay kutudluin nila. But by revelation of Jesus Christ. The one who revealed is Christ. He communicated to him, and also Paul communicated to us by his letters. Amen. And very direct po na binigay sa atin. And klaro po nga si Pablo nag-testimony mismo na kanyang pag-apostol, ang kanyang mensahe, ang kanyang komisyon na ipadala siya. Verse number 17 of Galatians chapter 1. The Bible says, neither went up I to Jerusalem to them which were apostles before me, but I went into Arabia and returned again to Damascus. Ang pasabot niya na wala siya makuhag authority or backup gikan sa mga Pedro, kundi kasa galing kay Ginoong Kristo lang. He was directly given a warrant by God and said, Paul, I will choose you to bear my name before the Gentiles, before kings, and before the children of Israel. So siya ay binigyan ng warrant, a warrant to do the task. And sabi niya, none of these things move me. Neither count I my life dear unto myself, that I might finish my course with joy and the ministry which I have received of the Lord Jesus to testify the gospel of the grace of God. So yun po ang warrant na binigyan ng Panginoon sa kanya. Tell to the world that I am the good news. Tell to the world that I died, I was buried and rose again. And that's the gospel na gipangaral ni Apostol Pablo. And it was conceived before the heaven, that earth was created. It was created at the cross. At the cross made a difference. And it was filling up when the Holy Ghost came in to earth as administrator sa ating panahon. Dili ang siga dire, si Pastor Cesar. Ang siga dire, ang banal na Espiritu. Kaya bisa kung saan pangugat niya, kung wajoy banal na Espiritu, naa ninyo, di mo kasabot. Kaya ang siga dire, ang magpasiga ninyo, dili ang mga agtang, kundi ang Espiritu. Wa mo ko i-mention, no? So ang bot pasabot niya, it was created and it was filling up, then communicated by Paul. So ang ibig sabihin, ang pinaka-basic arithmetic, this is the time Paul got saved. Okay? Kung tanaw na to, green. And this is the time, dito na lang sa pulpit, kaya aron di madisturbo si brother. So ito yung the time, the cross, ito yung pulpit. Then this is the time na kung saan si Pablo nag-communicate. Example, ito, nag-communicate. No? Ito. Ngayon, may gap. The time na Acts 9 na save si Paul, matagal pa siyang isultian. There's a years or months na para siya tagaan yun og daghang revelation. So this is the cross. And this is the time the communicator got saved. The one who revealed to us the messenger. Ngayon, kapatid, it doesn't mean na ito lang ay ngayon lang na-save at ngayon lang sinabi ay karon po nag-start ang body of Christ. Bakit? Ganito yon. I'll give you an illustration. Welcome to Cagayan de Oro, sabi ni Brother Peter, our beloved preacher man. No? Sabi niya, saan? Wala mong nakitang arka.
Hindi ko alam kung saan siya nagbasa. Oh, hindi ko alam saan ka nagbasa, bro, dito sa may right hand or left side. Hindi ko alam nga, honest, saan ka nagbasa doon? Welcome to Cagayan de Oro kanina. Sa left side or sa right side? Right. Oh, so mayroong nakita siya na a wall or something like a boundary. So ang bot pasabot, kung wa pa siya mubasa adto. Ganito kung hindi pa siya nagbasa doon kasi I'm ignorant of this place. Hindi naman ako taga diri, hindi man ako ni teritoryo. Teritoryo ni Pastor Cesar na. So ang bot pasabot, wala ko idea sa boundary. Pero nung binasa na siya, ito pala yung Cagayan de Oro. Pag enter nito, Cagayan de Oro na, nasa mind ko na yun. Pero mabuted, what if kung hindi ko alam? Ang ibig sabihin ba, nung time na nalaman ko lang, doon nag-start ang boundary ng Cagayan de Oro? Hindi po. Kasi ang fix yun ang boundary palagi. Kahit hindi mo alam, men, fix ang boundary. At the cross, yun pong boundary ng body of Christ. Kahit hindi mo pa alam, kasi wala pa si Pablo na luwas, hindi pag-ibig sabihin na late ang information na alam mo, ay naibog o nasirog or na-move ang boundary. Nandyan palagi sa cross palagi yun. Amen? Hindi ni ma-move na. So the information will not determine the creation. But the creation determine is yung kamatayan, pagkalubong, pagkabuhay, at nakakaposisyon sa Ginoo nga maging ulo. At communicate lang niya dito para isulti sa atua. Amen. Klaro, at yan nga pamaagi na sabda na to, niingon si Pablo, walay foundation, kanuman lay, and that is laid, Jesus Christ. The foundation, the head, siya mismo. Gitudlo niya balik yung boundary. At ito ang boundary, dili. Ito ang boundary. Amen? So, tapos na tayo sa conception. Creation, then contents, then communication, then the last, saan ang ending nito? The cutting up of the body. No? The cutting up of the body is the rapture, 1 Thessalonians 4:13. At kukunin niya tayo dito, mula dito sa lupa, at tanggalin niya tayo, papunta dun sa langit. At sabi ng Bible, but I would not have you to be ignorant. Alam niyo mga kaigsunan, ayaw nato dapat maignorante ani. Dapat dilita maging ignorante ni. Nga naman, lawas ni Kristo, nagsimula ito nung namatay si Kristo na lubong na banhaw at nasimula ng laman ng banal ng Espiritu na anhi, tanan-tana, naluwas ay gibutang taniya. Bakit? Dadun taniya doon sa secured na place. Amen? In my Father's house, don't be cynical, we are rightly dividers, are many mansions. So ang mansion dyan sa katawan ni Kristo nato is yung body natin. If it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you, and if I go prepare a place for you, I will come again. Practical lang to, di man to sa atua, sa body, kasi sa Jerusalem to. And receive you unto myself. Ito yung nais sa Ginoo, that where I am, there ye may be also. Alam mo mga anak, ang pinaka-nindot nga place, mga children, sa inyong kinabuhi, is kung kinsa yung nag-protect sa imuha. The greatest blessing na na-receive, lalo na sa family, is there's a protector. Sabihin ng protector, the head, the husband, kung asa ko, dapat magbantay ko nimo. Kinsa may protector na to, diri sa katawan, of course, si Jesus Christ, Savior. Kung asa ko, adto mo. Ayaw niya tayong ipahamak. Kaya palo, mga anak, palo sa inyong magulang. He is the protector. Ang yun ang nais sa protector The head of the home is the protector. Ang sabi niya, kung asa ko, asa ang gusto na ko, anak, adto unta ka. Kung sa may gusto ni mo, papa, adto ko sa Ginoo. Sundo na to ang Ginoo. Mura magwamantay mahibaw, makuha na anak, papa. Children, obey your parents in all things, for this is well-pleasing unto the Lord. And you will be protected. Just like God, just like the head. And sabi niya, kung saan ako, dun kayo. Because I will come again and receive you unto myself, that where I am, there you may be also. And verse 13, hindi ko gusto maging ignorante mo. I would not have you to be ignorant, brethren. Sabi ng verse 14. Verse 14, ano sabi ng Bible? For I would not have you ignorant. Verse 14. Concerning them which are asleep, that you sorrow not, even as others which have no hope. Verse number 14. For if we believe that Jesus died and rose again, even so them also which sleep in Jesus will God bring with Him. And sabi ng Bible, for this we say unto you by the word of the Lord, that we which are alive and remain unto the coming of the Lord shall not prevent them which are asleep. Sino yung asleep? Yung mga saved na nauna sa atin. Tayong mga buhay, hindi natin i-pre-event sila. Sila ang unang mabuhi. At sabi niya, for the Lord Himself
shall descend from heaven with a shout. Sino yung Lord? Yun yung head of the body. At darating siya in a moment, in a twinkling of an eye, at the last trump, with the voice of the archangel, with the trump of God, and the dead in Christ shall rise first. Then ang mangyari, tayo, then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord, the head, in the air, and so shall we ever be with the Lord. Ano ang nais ng Diyos? For where I am, there ye may be also. Kaya, mga wife, sunod kayo sa inyong mga husband, kasi kung asa ko, mahal ko, adto ta. Asa man ka? Sa Ginoo ko. Oh, ang yun po ng Ginoo, kung asa ko, adto ka. Nga naman, ang Ginoo, there's peace, there's joy, there's bliss. A lot of things na hindi mo kayang arukin sa kwarta ang paagi, ang Ginoo ang makakuha niini. Kuhaon ta niya sa magulong mundo at anytime, any moment, hindi natin alam. Kasi kung magbigay na tayo ng date, magsiuwian na tayo dito kasi mini pala tayo na propeta. At si Pastor Cesar, bula ang propeta na kung maglagay ng date. So mga kapatid, very simple outline lang po. I don't want you na malito. It was conceived in the mind of God, inquired by angel, but it was not told to the angel because there is a man he will choose. His name is Paul. At sinabi ni Paul, this abundance of revelation. At sabi niya, nahirapan ako dahil sobrang dami. At gusto lang niya iunti-unti. So few words. Then after that, few words. Then after that, few words. Then after that, few words. Then after few words, then kuanan niya, iyan ang gihatag tanan. Mo na nang salamat nga nahibaw-an na to. Nga meron palang body of Christ at tayo membro niini. Ngayon, the application. The application mo ba din? Kung kita katawan ni Kristo, nilagay niya ta diha. No? Before the application, dapat alamin natin na ang katawan ni Kristo, kapatid, ay hindi po ito tinatawag na replacement for the Jewish, na tinawag na replacement of the Jewish blessing. Na kung ikaw muhatag sa mga Hudyo, ipagpala ka. No? No? Ang tawag doon, Abrahamic Covenant. Hindi po. It's not a continuation of the Abrahamic Covenant. It's not also the New Covenant, na application ng New Covenant. Though may mga similarity na yung tinatawag na mga, yung spirit na sa iyo, pero hindi yan. New entity siya. Klarong-klaro sa 1 Corinthians chapter 10, verse 32. Neither give none offense, neither to the Jew, nor to the Gentiles, nor to the Church of God. So, wala pa mamamatay si Kristo, two kinds of people, Hudyo, Hintil. Nasa ibabaw ang Hudyo, ilalim ang Hintil. Pero nung namatay na si Kristo, there is a new entity. Ang new entity, ito's ganito yon. Itong Hintil na nasa ilalim, ito yung Hudyo, sa cross, isa na sila. Isa na sila. Ngayon, hindi lang isa may pinakamaganda. Ang tanang creature sa Ginoo, all creature of God is my rank. The highest of that is of course the Creator. Siya yung Creator. Siya yung rank niya. Creator. Then yung creature niya, mga seraphim, cherubim, 24 elders, mga lahat ng klaseng beast doon na nag-worship sa Ginoo, sa langit. Then pagdating sa earthly kingdom niya, humanata sa heaven, arita diri sa lupa. Pagdating sa lupa, na Israel, din sa ilalim, hintil. Kaluoy ang hintil. Ang creature, ang creation ng Diyos, ang ranking niya, heaven to earth, ang ilalim, hintil in town. Pero tingnan mo ang pinakamaganda. Kitang nasa ilalim, hintil man ta, pero na'y Ginoo nga nagpatagad nato at nagkuhan sa atong atensyon. Sabi niya, huwag kayong mag-alala, hintil. There is somebody I will tell you. His name is Paul. He will bring you the message of the gospel. And you will be one in Christ. At hindi lang yon, you will sit far above all heavens in the heavenly places in Christ. At sabi ng mga anghel, pakihawak nga, Brad, pakihawak nga ito kasi gusto nyo ma-appreciate. Ito yung anghel. Yan yung anghel. Ipakita sa kanila. Anghel yan, no? Ngayon, ito yung hintil sa ilalim. Nung time na naluwas ang hintil, nilagay siya, Ephesians chapter 2, doon, far above and sit beside the king. At sabi ng anghel, kinsa ng tawhana nga ni auto sa laing posisyon. Uy, above panago! That's why we could judge angels. Amen. Because we are above angels. Our position is above, far above heavens. Amen. We are seated with Christ the head. At yun ang posisyon natin. Kaya nga, makahuwis ka og ing anghel, tapos hindi ka makahuwis kung sa'y tarong imong buhaton. That's right. Very simple arithmetic.
na kung ikaw mismo magkahuwis ka sa angel at sabi mo, Anghel, I could judge you by my life. I could judge you by my manner. Ang intention kasi sa Ginoo, maipakita sa anghel, Anghel, tingnan mo akong katawan. Oh. Masunurin yan. Masunurin yan. Bakit? Una, luwas may espiritu na sa Ginoo. Ingon ang Ginoong Kristo sa langit. Sabi ng anghel, do you know my servant Job? That there is none like him in the earth? It's just like God will talk to the angel and said, have you considered my wife, the body here on earth? There is not like them in the earth. Saved by grace, saved by the blood. Believe the gospel of my son. Sabi ng anghel, tingnan mo lang. Una, buhok pa lang, wala na submission. Bakit? Ang buhok kasi sa babae, it is a picture of submission. Kaya mahaba buhok niyo because glorious and submissive. Palda pa lang nagpapatunay na ang hari sa bahay, dili ang asawa, ang babae, ang lalaki. Who wear the pants in the house? He is the authority. Pero kung mag-wear kang pants sa house, gusto kang maging authority. Tinatawanan nyo ang lalaki ang magpalda, pero ang babae nga magpantalon, wag mong katawi. So ang pasabot pala, gusto nyo maging authority. Ingnan mo ang mga tumboy. Ng mga tumboy na gusto maging lalaki, tanggal buhok, mag-short o magpantolo na parang lalaki at may nga, hello, bye, kumusta bye? Pati boses, gibago, burag lalaki. Nga naman, God designed the man to be the head. Kaya kung ikaw mo display sa angel at sabi mo, ako masunurin na believer ni Kristo, wife ko ni Kristo, body ko ni Kristo, imong kinabuhi nga, dili masunurin eh. Pati anghel, mga tang at magsabi mo, ingon ka, masunurin imong head, ay imong body, wa man lagi. It was not displayed in the church. It was not displayed in the family. It was not displayed in every place kung saan ka. Kasi ang tao na nananahan ng Espiritu is observable by all. Observable by the world, observable by believers, observable by angels. Of course, God observed you. Amen? Kaya tayo, kapatid, somebody observe me. Nandito na tayo sa katapusan ng mundo. No? At makita natin, i-conclude natin, kapatid, na ang tayo na bilang membro sa katawan, meron tayong responsibilidad. Kaya ayusin natin, kapatid. Because kung hindi natin maayos, tayo nalagay na sa taas-taasan and yun po ang rightly dividing kasi kung hindi ka mag-rightly divide, makonfuse ka talaga. You have no lack of understanding, yun ang result, confusion. At gimix mo ang mga bagay, observable thing, pero ayaw ng Diyos yan. Because 1 Corinthians 14:33, God is not the author of confusion. Ayaw niya mag-confuse ka. Next of that is contradiction. Kung di mo rightly divide, na mystery pa lang body of Christ, hindi ito part ng prophecy, it will oppose any statements, no? Mag-oppose yan, no? Because if you will not rightly divide, kaya dapat ayusin mo, just like Jeremiah 23 verse 28, ayusin mo, what is the chaff to the wheat? Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Ayusin natin. Then, the last of that, kung hindi natin rightly divide, maka-compromise tayo. Compromise is an agreement to the heresy. Because truth, na ilagay ni mo sa katawan ni Kristo, lalo na karon, it's a heresy. Yung sinabi kong speak in tongues, di kasabot ng mga Pentecostal. Nga naman, what may rightly dividing? Then maging heresy sa panahon ta karon. Pero tinuod sa panahon ng time na transition period. Tinuod ng panahon na nag-reach out sa Jew. Kaya tayusin natin, di na tayo mag-compromise kasi truth is truth, may boundary po siya at nakalagay na kung mag-agree ka doon sa truth na yon, then hindi ka makakompromise. You will agree to the truth. Kasi maraming tao na may godliness pero hindi sila nag-agree sa power thereof. Kaya kapatid, ang ating responsibilidad bilang part ng katawan ni Kristo, I could tell you kapatid, there are 4 things sa aking conclusion today about the things that we are blessed, no? Number 1, kapatid, is consider one another. Kung kita membro sa katawan ni Kristo, dapat i-consider nato ang lawas ni Kristo. Sabi ng Bible sa kanina sa 1 Corinthians chapter 12, basahin natin. Conclusion na po tayo. 1 Corinthians chapter 12. At sabi niya dito na kita po ay lawas ni Kristo at tayo po ay, basahin ko na lang para diretso, wag na kayong sundan nyo lang. The eye cannot say unto the hand, I have no need of thee. Nor again to the feet, I have no need of you. Ang ibig sabihin pala, we need each other. So walay pwede nga mag-itchapwera kahit unsay ability nimo, kahit tagakuan ka lang, tagawalis ka lang. All of us need each other. That's in the body, we need each other. At sabi ng next point, kapatid,
Everything that we do affects each other. No? Sabi ng Bible, 1 Corinthians 8:9, but take heed lest by any means this liberty of yours become a stumbling block to them which are weak. Kaya kung kita katawan ni Kristo, wag yun padalos-dalos sa atong gibuhat. Kaya baka may ma-offend sa akuan na karon kaya nahurot ng oras. No? So I will consider the next speaker. Kaya makita natin mga na everything that we do affects each other. Everything we do because we need each other. Then there is a reciprocal in ministering sa body. Reciprocal indwelling, bakit? Ministering. Ang utak, kung saan may naka-minister, naguna-una. Ang kamay, di man naguna-una, pero nikupot siya o unsay kuptan para mapakaon ng lawas para di magluya ang brain. Oh, di man kakupot ang akong tiil, pero makalakaw man. Sumulakaw sa kusina para mukuha og kaldero, unya magluto para ang lawas mapakaon. So reciprocal tanan. Everything is tinatawag na mutual ministering. Ang tawag doon symbiotic. Symbiotic. Ang sabihin doon, hindi tayo iba sa isa't isa. We are part of the organism organizing itself in a local church. So anong kaibahan ng local church of body? Ang body of Christ is an organism. Paano mo makita ang organism? At mo i-demonstrate sa local na church. I-demonstrate mo doon. Na kita nagmahalan, kita naiulo, kita nagmahalan, kita nag-consider kasi we need each other. Di-practice na to. Saan? Sa local church. Walay family, walay save na walang church. Kasi monster yan. Di ko alam kung anak sa liking kawayan yan. So, kinsa man sa inyo, walang membro sa pamilya. Membro sa pamilya, maora po. Kung iluwas mo, membro mo sa isang local church. And a local church na dapat napuntahan nyo, last verse, forgive me, kasi naglalas na ako. No? 1 Corinthians 12, verse number 18. No? 1 Corinthians chapter 12, verse number 18. Ito na po. Sabi ng Bible, verse number 18, but now hath God set the members, every one of them. Sino yung nag-set sa members? Of course, ang Ginoo. Saan niya giset? Sa body of Christ. Upon believing the gospel, nalagay siya doon. Every one of them in the body. Ano ang goal? As it hath pleased Him. So, ang goal pala dito sa local church, pwedeng i-apply. Kung ikaw nasa local church, dili ingon ni dong kadiri para malipay si pastor. Para malipay po ka, naka-church na gyud ko, nakasimba in taon ko, Ginoo, nakaanak ka sa simbahan. Tapos nagwali si pastor. Bye-bye, pastor. Hindi yon. Hindi yon. Kung unsa ang kalipay sa Ginoo, mao to'y sundo nimo. Maminaw ka sa wali, mo serve ka sa Ginoo, unya imo siyang paglingkuran, musangyaw ka. Ano man, maunay makalipay niya. That's the way you could please God. Faith can please God. Children, obey your parents, for this is well-pleasing unto the Lord. And things that nasa Bible tanan, unsay maka-please sa Ginoo? Of course, when you obey God's word. When you obey the head. When you hold to the head and all nourishment galing sa Kanya. Yun. Kaya kita dapat mo-obey ta sa atong head. Hold on the head, don't hold on to the world, but to the Lord. Let's pray. Lord, salamat na gitagaan mi nimo wisdom para maipahayag itong mensahe patungkol sa lawas nimo katawan na new entity in our time, a new creature, at yan po ang one new man and the Jew or Gentile in one body, and nilagay po ang bawat isa doon na manampalataya sa anak, doon ang Espiritu ang naglagay sa mua. Salamat na ang Espiritu kitabangan kino niya. Wala nami giiwan sa ere. The time na nilagay niya kami, alagaan mi niya. He was taking care of us. He is taking care of us, giving us a father, a love structure, a husband, giving us a pastor, giving us a church, giving us the Bible, of course, the one that nourish us, yung words niyo. Bless niyo po si Pastor Cesar. Bless niyo po ang next speaker. All the glory belongs to you. In Jesus' name, amen. 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 Okay, so before tayo makinig sa silang preacher,